Colonel, nitong nakaraan meron pong mga balita na lumabas na ito raw pong security guard na suspect po sa pamamaril dito sa kanyang dalawang kasamahan ay walang license to exercise security profession. Klaruhin lang po natin para din sa mga nakikinig at nanonood sa atin, gaano po ba kaimportante itong license to exercise security profession at paano pong nakalusot na itong security guard na ito nagtrabaho ng walang lisensya? Nais ko lang pong banggitin ko po ayon sa batas po natin na Republic Act 11917 or the Private Security Services Industry Act, under po ng Rule 3 Section 4, no person shall engage in the exercise of security profession, nor shall any person or juridical entity be allowed to operate and manage security services without first securing a license from the Chief PNP or the Chief Social of the PNP. Ayan po. Malinaw po sa ating batas na pinagbabawal po, mahigpit na pinagbabawal na maglagay po tayo ng isang tao na mag-act as security guard nang walang lisensya. Po. So, paano nga po nangyari iyon na nakalusot yun, sir? Sa amin pong palagay, maaaring ginawa po nila ito, lalo po ngayong panahon ng Kapaskuhan, kasi po medyo siguro nangangailangan sila ng tao na mag-duty as security guard, ay kumuha po sila ng isang tao na wala pong lisensya at kanila pong pinag-duty. Ngunit ito po ay ating mahigpit na pinagbabawal sa ating pong batas at ito po ay ating ginagawa rin po ng inspection lahat ng mga post para po malaman natin kung ginagawa po ito ng mga operator. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!